Yung pag-aalaga kasi ng santo kung sabihin nila panata, di ba? Pero ibang level ng panata Kasi pag dinefine natin ang panata, ibig sabihin ba, taimtim o personal na pangako? At yung pinapangako natin yon na nagkakaroon tayo ng, pinapangako natin sa ating pananampalataya at saka nagkakaroon tayo ng debosyon. Yun yung nakikita natin sinabing typical na, may panata siya sa ganito, sa ganon. Pero sa akin, pag sinabi kasing panata sa pag-aalaga ng puon, andin yung pangakong espiritual na kusang loob mong gagawin, ilalabas mo siya. At handun din siguro yung tuloy-tuloy na sakripisyo. Ito yung panatang may kasamang debosyon na may pangako. Kaakibat yung salitang pangako kasi meron kang kailangang gampanan na para maitaguyod mo siya. Actually, si San Pedro, ipinamana sa akin yan, ng kapitbahay namin. So, nung ibinigay sa akin yan, maliit pa lang kasi ako, nanunulungan ako sa kanila pag nagagayak sila. So, tipong elementary pa lang ako and then off. And then, conjugal property kasi ng mga De Los Angeles yan. And then, nung namatay na yung lalaki noong 1986, ipinamana sa akin nung asawa niya noong 1988. Ang pangangalaga. At that time, sinimulan na namin siyang ayusin ng 1990. So, 6-footer siya nung araw. So, pinaliitan namin yung ulo. Pero yun yung original na ulo. Pinalitan namin yung mga kamay. Tapos, nagkaroon na siya ng katawan. Kasi dati, bastidor lang ang katawan niya. So, that was 1990. Pero, balik tayo ng 1988. Pinagawa namin siya ng karo, yung hanggang ngayon na ginagamit niya. So, from there on hanggang ngayon, yung pa rin na ginagamit niyang karosa. Original, pati yung varnish noon, medyo nagtatarnish, pero original pa rin yung pagka-varnish noon. Hindi namin ginagalaw. Kasi lumaki kami, may santo rin sa pamilya, sa lolo ko, si pagkabuhay. So, siguro yung interest ko, andun talaga. So, nung nagkaroon kami ng kapitbahay, nanunulungan lang ako. Maliit lang ako, sinasamahan ako. Yun, doon nagsimula. Pero siguro, technically, mahilig din talaga ako sa santo. At yung mother ko rin naman talaga, mahilig. Kaya tingnan nyo, marami ditong santo. Pag nagkaroon ka ng santo, bukod sa gusto mo yan, isasama mo na sa sistema ng buhay mo yan. Di ba? Kung yung iba nagbabakasyon pag Holy Week, ikaw talagang wala na sa istorya yung bakasyon pag Holy Week. Kasi meron kang obligasyon, meron kang panata. Diba? Hindi naman yung panatang nagsasakripisyo or what, pero meron kang kinalakihang dapat gawin na hindi mo pwedeng putulin. At kailangan mo pa nga ipasa sa pagdating ng mga panahon. All year round ang preparation. Kumbaga, kunyari natapos ang isang Holy Week, pag may mga nasirang gamit or what, hindi ko itatago ng sira yun. Pero pag nagsimula na yung Ash Wednesday or after Santo Niño Festival, iniipon ko na yung mga gamit niyan. Pero confident naman ako na mga buo yun kasi nung iniligpit ko yan, maayos lahat. Pero dahil sabi nga sa'yo, 3 sila. So, dapat talaga, sisimulan ko na yung pag-aayos. Pag yung talagang full blast na, normally, Palm Sunday, tapos na ako. Nakasampa na ang santo, may artificial flowers na. Ready to go na yun. Yeah, mga mahigit 20 years na yun, o baka 30 years na nga yan. Pinasadya ko siya talaga. Maputito nung dati. Siyempre, sa tagal, alikabok and everything, hindi ko naman siya pwedeng basain. So, yan, talagang, ang in-emphasize namin dito nung naghanap ako ng manok, talagang kailangang mahaba ang buntot. Kasi rooster di ba? Ang naging deficiency lang nito, hindi siya ganun kataas yung palong niya. Wala na akong makuha ibang manok Kaya, siya na lang. Kaya mo, medyo nakahilig siya. Pag nakakaro siya, medyo nakaano siya kay San Pedro. Humingi ako ng guidance sa mga inaalagaan naming santo. So, meron siguro mga pagkakataong na i-grant. May mga pagkakataong minsan napapanaginipan ko sila. Yung tipong ganon. Minsan may pinaalala na, checkin mo yung karo. Yung ganon, pag pinuntahan ko, may ganon. Nangyari sa akin yung 2 beses. Lalo yung karo niya, napanaginipan ko yan. Siguro mga 1 month before Holy Week. Siguro mga 5 years ago, may anay daw. So, sabi ko, ba't magkakaanay? Nara yung karo. So yun pala, ang inanay, yung mga dinagdag kong kahoy sa pang-ilalim na patungan ng ganito, ganon. Which is totoo. Di ba? So nagpapaalala rin sa dreams. Maliit lang naman kasi yung pamilya namin. Pero we see to it na pag Holy Week, kandiyan kami lahat. Tapos, pagdating ng Easter,
parang Pasko sa amin. Kahit yung mismong immediate family lang namin. May lunch kami noon sigurado. Actually, dalawang klase kasi ang magsasanto. Sabi mo nga kanina, yung iba minana. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil sa social media, dahil sa ganyan, marami na expose na, ay, masarap palang magsanto. Pero hindi madaling sabihin masarap magsanto. Kasi pag nasimulan mo na yan, nakakaawa naman kung hindi mo siya maitataguyod. Diba? So, yun lang inaano ko. Pasalamat tayo na yung ibang mga lumang santo na isasalo, na ipapasa. Tapos yun naman ngayon, yung mga nagbabagong santo, siguro, napag-isipan din naman nila siguro talaga kung panganangatawanan nila yan. So, siguro handun naman din talaga siguro ang debosyon nila bago sila nag-decide na magpagawa. Ito yung panatang may kasamang debosyon na may pangako. Kaakibat yung salitang pangako kasi meron kang kailangang gampanan na para maitaguyod mo siya.